Nagpupumiglas, naglalaway, nanlilisik ang mga mata. Ganito pinahirapan ng rabies ang 31 anyos na si Janelo Limbing, factory worker sa Laguna. Ang kanyang mga huling sandali habang nakatali sa kama sa ospital, kinunan ng kanyang partner na si Eva, nakabuanan pa man din. Sabi ko sa kanya, lumaban ka kasi mga anak mo ako eh. Pinipilit niya pang gumanon tumingin po sa akin. Pinasigaw niya pa po yung I love you. Isa sa mga sintomas ni Janelo, nahirapan siyang huminga. Akala ko po sir, ang dahil lang po sa paninigarilyo niya, yung pagbibape lang. Pag inom niya po, as in nalunod po siya. Pag inom niya pong gano'n, as in po parang nalulunod sa dagat, gano'n po. Pag dating po namin ulit dun sa ospital po ng Kabuyaw, may nakita po siyang malaking electric pan, lakas po ng hangin. Balot naman po siya, naka-jacket, naka-bonnet. Sabi niya, yung electric pan, alisin nyo. Tapos tumakbo po siya sa labas. Tapos sinabihan na po kami na i-repair daw po kami sa hospital po ng RITM sa Alabang, sa Muntinlupa. In-explain po nila na 48 hours na lang daw po yung itatagal. Palabiro at masayahing tao raw si Janelo. Kaya sa kanyang huling sandali sa ospital, nagawa pa niyang ngumiti habang nagbe-video ng pasasalamat at mga huling habilin. At sa aking mga anak, ingat kayo palagi, lumaki sana kayong malusog. Huwag niyong kalimutan, alagaan ng inyong nanay. Salamat na lagi kayo ang naging anak. Bye-bye! May 15 unang nilagnat si Janelo. Pumanaw siya nitong May 18. Ayon kay Eva, crinimate nila ang labi ni Janelo. Hindi na raw kasi ito pwedeng ipaimbalsamo dahil may rabies pa rin daw ang katawan nito. Ang rabies virus galing sa asong nakatali sa labas ng bahay ng kapatid niya sa Cavite. Nakagat si Janelo noong pang August 2024. Natuklap daw noon ang kuko niya sa kamay. Ang aso naulol daw agad kaya pinatay. Nagpabakuna raw agad si Janelo pero isang beses lang. Pinano ko naman po siya, pinapollow up ko naman po na next schedule mo na. Busy nga daw po, sayang naman daw po yung kikitain niya. Posible rin daw na mahalan si Janelo sa bakuna dahil gumastos siya ng 2,500 pesos sa unang shot sa isang private animal bite center. Naulila ni Janelo ang dalawang babaeng anak na grade 2 at grade 4. Babae rin ang paparating ng pangatlong anak nila na binilhan pa ni Janelo ng mga gamit. Problema ngayon ni Eva kung paano bubuhayin ang mga anak, paano babayaran ng 25,000 pesos na utang sa punerarya at saan kukuha ng pampalibing kay Janelo. Makakatog po ako sa inyo na tulungan niyo po ako unang hindi ko po alam kung paano magsisimula para po sa mga anak namin. Masipag mag-post ng reels si Janelo. Umaasang makakatulong din ito balang araw sa kanilang pamilya. Kaya ang huling habilin niya kay Eva, isa publiko ang kanyang sinapit. Mula Kabuyaw, Laguna, para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Dong, nara ko dire. Palangga ka. Sa Barila, nauwi ang isang birthday party ng magkakaibigang Nigerian national at ilang Pinoy sa Laguna. Patay ang isa sa mga dayuhan. Nakatutok si Bea Pinlac, exclusive. Masaya pang nagiinuman sa birthday party ng kaibigan nila ang mga Nigerian national at ilang Pilipino na yan sa isang resort sa Los Baños, Laguna nitong Lunes. Maya-maya, rinig ng tila may komosyon na galing sa second floor. Ang ilan sa kanila napatingin pa sa pinanggagalingan ng ingay hanggang sa umalingaw-ngaw na ang sunod-sunod na putok ng baril. Napatakbo ang mga tao kabilang ang mga galing sa ikalawang palapag ng resort. Ang iba, nagtago na sa kwarto sa takot na madamay. Bumaba na rin ang lalaking ito na may hawak ng baril. Pilit siyang inaawat ng babaeng ito at iba niyang kasamahan. Pero tuloy-tuloy pa rin ang pagpapaputok ng baril ng lalaki. Patay ang 35 anyos na Nigerian national na ito matapos matamaan ng bala sa tiyan. Natagpuan na lang siyang nakahandusay sa madamong bahagi ng resort. According to our witnesses, nagsimula po ang pamamaril sa pagtatalo ng mga
grupo ng Nigerians doon sa party. Mayroon silang mga pag-aaway na nagkasakitan sila way back 4 months ago sa Cavite involving their group also. So doon nagsimula yun, isang bar. Matapos ang pamamaril, agad nilang pinuntahan ang mga bahay ng suspect na namaril at 2 pa umano niyang kasabwat sa krimen. Ang unang punta namin doon sa area ay hindi naman namin naabutan yung suspect. After pangyayari, hindi siya umuwi doon. Naaresto rin kalauna ng 49 anyos na umano'y gunman nang matsyempohan siya ng pulisya na paalis ng subdivision nila sa Alabang, Muntinlupa. Sinubukang makapanayam ng GMA Integrated News ang Nigerian na suspect, ngunit tumanggi siyang humarap. Tinutugis pa ng pulisya ang mga kasamahan umano ng arestadong suspect. Inaalam pa kung rehistrado ang baril na ginamit niya sa krimen. Ayon sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, mga Pilipino lang ang pwedeng makakuha ng lisensya para magmay-ari ng baril. Reklamong murder ang isinampa laban sa mga suspect. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Umagos ang lahar sa isang barangay sa La Castellana, Negros Occidental, kasunod ng pag-ulan kagabi. Galing ang lahar sa ibinuga ng Bulkang Kanlaon kamakailan. At nakatutok si Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Lahar sa kalsadang bumungad kaninang umaga sa mga motorista at residente sa barangay Biak na Bato sa La Castellana, Negros Occidental, kasunod ng pag-ulan kagabi. Ayon sa FIVOX, inanod ng tubig ulan ang lahar patungo sa isang saparoon. Nagresulta sa halar flow ang pyroclastic density currents na ibinuga ng Bulkang Kanlaon noong May 13. Agad inuutos ng LGU na isara muna ang bahagi ng highway sa Biak na Bato para linisin ang lugar. Babala ng FIVOX sa mga nakatira sa mababang lugar sa paligid ng bulkan, maging alerto sa posibleng lahar flow tuwing may malakas na pag-ulan. Pwede siya nga mainit niya no kay tungod niya ang mga volcanic materials nga yung pagwa ng bulkan tuman ni siya kainit, so pwede ni siya nga makapalak sa aton nga panit or maka-irritate sa aton nga skin. Patuloy ang monitoring ng FIVOX sa Bulkang Kanlaon na nananatili sa Alert Level 3. Para sa GMA Integrated News, Adrian Prietos ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Rollback sa presyo ng petrolyo ang posible sa huling Martes ng Mayo. Sa tansya ng kumpanyang Unioil, 20 hanggang 40 sentimo ang posibleng bawas presyo sa kada litro ng diesel. Wala naman nakikitang paggalaw sa presyo ng gasolina. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, nakikitang dahilan sa presyuhan sa susunod na linggo ang pag-usad ng nuclear deal ng Amerika at Iran, ang paghupa ng trade tension ng Amerika at China, at ang dagdag na oil storage capacity mula sa export terminal ng Iran. May good news ang PUP sa mga hirap pagpatuloy ng pag-aaral sa kolehiyo. Sa kanilang Open University, pwede mag-enroll ng libre sa mahigit 10 degree programs. Alamin ang mga yan sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Tapos ng high school noong 2023 sa ilalim ng Alternative Learning System o ALS ang 39-year-old single mom na si Rica. Pero dahil sabay-sabay niyang inaasikaso ang pagtatrabaho, pagbabudget at pag-aasikaso sa 3 anak, hindi raw siya makapagkolehiyo. Nahihirapan ako pagsasabayin ko yung pag-aaral, tapos puyat, pagod. Another expenses po kasi yun eh. Tapos yung gastusin ngayon masyado ng mataas din. Diba? Pero sa Open University System ng Polytechnic University of the Philippines o PUP, may pagkakataon ng makapagtapos ang mga magulang tulad ni Rica. Libre ang tuition, flexible time pa ang pag-aaral. Kabilang ang PUP University System doon sa free tuition na nasa batas natin. Hindi ito yung traditional schooling na papasok ka araw-araw. Actually, meron lang tayong combination ng synchronous and asynchronous. Mula sa dating 2 programa, ngayon may mahigit 10 ng undergraduate programs na maaaring applyan. Ilan dito ang programa sa ilalim ng Business Administration, gaya ng Marketing Management, Office Administration at Tourism Management. Sa communication courses, may Journalism, Advertising, and Public Relations. May mga engineering programs at Information Technology rin.
Bukod sa mga magulang, maaari rin mag-enroll sa Open University ang mga PWDs, mga persons deprived of liberty, maging mga survivors na malubhang karamdaman. Wala ring pinipiling edad ang mga nais na mag-enroll dito. Sa mga nais mag-apply, kailangan lang ipasa ang entrance exam at may ilang requirements. So yung mga requirements, the usual birth certificate, yung mga credentials nila ng pinanggalingang mga high school. And take note po, hindi po ito yung mga gumraduate po ng senior high school. Even the old curriculum po ng high school, kung saan po tumatama yung edad ng mga aplikante natin, ay pwede po natin i-accommodate. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.